Bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Paglabas niya ng pinto, narinig niya ang sarili niyang mga yapak na umaalingaw-ngaw sa malamig na pasilyo. Pagtingin niya sa paligid, nagtaka siya pero hindi niya alam kung saan lugar ito. Kaya hinulaan niya parang isang subway. Kahit anong tingin niya, hindi ko makita ang pangalan ng lugar na ito. Malamang na matagal na itong inabandona at tila hindi na ginagamit. Umupo siya at tumingin sa riles ng tren sa ibaba, iniisip, bakit hindi ko alam na may ganito sa ilalim ng lupa sa Seoul. Habang pinag-aralan ang subway, bigla niyang narinig ang boses ni Maruchi. Kaya agad siyang lumingon para tingnan ito. Nagsalita si Maruchi at sinabing, dapat ay nagising na siya sa ngayon. Nagtataka si Han Jae-hon, pagkatapos ay naglakad sa likod ni Maruchi, nakatingin sa pinto sa harap niya. Mukhang normal lang ito hanggang sa makarinig siya ng marahas na putok na parang may sumasabog sa loob. Hanggang sa bumukas ito, at sa loob ay napuno ng usok na kumalat sa paligid, habang nakakuyom ang kamay ni Seyaong. Nang makita ito ni Han Jae-hon, siya ay natakot dahil nakatayo sa harap niya ngayon ang matipunong likod ni Seyaong pagkatapos niyang sumuntok ng ilang beses sa tapat na pader na bato. Pagkatapos tumingin siya sa kanyang likuran, at siya ay mahinahong kinausap ni Maruchi. Kakaiba ka talaga, medyo mahirap para sa akin na paniwalaan na ginagawa mo ito. Ang bunker na ito ay ginawa sa Whitestand nuclear explosion. At gayunpaman, kahit papaano ay nagawa mong sirain ito. Lumingon si Seyaong sa kanya na walang interes. Ngunit patuloy pa rin siya sa kanyang pagsasalita. Ang lakas mo ay sapat na kahit wala yang espada. Kailangan mo ba talagang dalhin ang espada kahit saan? Kaya tiningnan niya ang kanyang espada na nakatayo sa sulok. Pagkatapos mumiti si Maruchi at nagtanong, ano ang problema? Sa tingin mo ba binenta ko ang iyong espada? Hindi siya pinasin ni Seyaong nakatayo lang parang walang pakialam, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa pagtatanong, pwede ka bang kumalma ng kaunti? Pwede na ba tayong mag-usap? Pagkatapos ay lumingon siya kay Maruchi, nang makitang nakatitig sa kanya ang mga mata ni Seyaong, yumuko siya ng kaunti at tumingin sa baba at mahinahong nagsalita. Alam mo minsan na rin akong naging katulad mo dati, hindi ko alam kung kailan ito nagsimula, ngunit makikita ko ang aking sarili na patuloy na galit. Hindi maintindihan ni Jae-hon kung bakit siya nagsimulang magsalita ng ganoon, ngunit patuloy na tumutunog ang boses ni Maruchi. Siguradong naintindihan mo ang sinasabi ko. Ang pinagmulan ng kapangyarihang ito ay nagmumula sa matinding galit. Mga bagay tulad ng panloob na kapayapaan at pagkakaisa. Hindi tumutol si Seyaong, ngunit alam niyang tama si Maruchi, dahil nakatatak pa rin sa kanyang isipan ang mga salitang sinabi ng isa pang lalaki sa kanyang alaala. Tanging ang puot lamang ang makakapagpagalaw sa hindi magagalaw. At ang mga walang humpay sa kanilang pakikipaglaban ay makakamit ang mga pagpapala ng espada. Pagkatapos dagdag pa ni Maruchi, habang lumilipas ang panahon ay lumalala ang aking galit. Paminsan-minsan ay dumarating ako sa isang pagnanasa na sirain ang lahat sa paligid ko. Parang hindi ko kayang pakalmahin ang sarili ko. Habang si Seyaong ay nakatitig sa kanya ng may seryosong ekspresyon. Pagkatapos marinig ang mga sinabi ni Maruchi, si Han Jae-hon ay nabigla. Dahil ganyan din ang ugali ni Seyaong noong nakaraang linggo. Sinubukan kong kontrolin ang aking pagnanais na pumatay, ngunit sa bawat araw na lumilipas ay lumalala lamang ito. Tahimik lang si Seyaong na nakatitig sa kanya, ngunit patuloy siyang nakikinig sa mga salita ni Maruchi. Kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. Hindi ko na makontrol kahit anong pilit ko. Ang problema ay ang aking galit ay nagsisimula ng pumatay ng mga tao sa paligid. Nakatitig na sa kanya si Seyaong na parang sinusubukang hanapin ang konklusyon ng sinabi ni Maruchi, ngunit bigla niyang iniba ang usapan. Nakita mo meron akong kapatid na babae, kambal na babae. Sa ganitong sitwasyon parang pinipilit mo siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kapatid ko, siya ang tunay na halimaw. Nakita mo? Hindi siya katulad ko. Kaya biglang nagulat si Han Jae-hon habang sinasabi sa kanyang isipan. Ano ibig sabihin na may iba pang may ganitong kapangyarihan? Kahit si Seyaong ay nabigla din dahil sa narinig. Patuloy na pinatunayan ni Maruchi na tiyak na nasa Korea pa rin ang kanyang kapatid. Kaya biglang naging seryoso ang mukha ni Seyaong, dahil kung totoo nga na nasa Korea ang babaeng iyon tiyak na magkikita sila. Kaya muling sinabi ni Maruchi kay Seyaong na kung sakaling gumawa ka pa ng gulo, maaari mong magising ang halimaw na nasa kanya. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Pagkatapos sinabi ni Seyaong,
Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin. Kung sino man ang humadlang sa akin ay. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin. Biglang sumigaw si Marucci ng malakas, tama na. Hindi ko sinasabi ito dahil natatakot ako sa'yo. Gusto ko lang hayaan ang kapatid ko na mamuhay ng normal. Kaya biglang napapaisip si Seong. Habang nakatitig sa kanya. Sinabi ni Marucci na pagkatapos ng lahat, mahal niya ang bansang ito at ang mga tao. Kaya hinihiling ko sa iyo na wakasan ang lahat ng ito. Huwag mo akong intindihin. Malaya kang pumatay sa mga taong nagkasala sa iyo. Kung tutuusin, walang kinalaman sa akin ang paghihiganti mo. Ang ibig kong sabihin ay huwag pumatay kung hindi kinakailangan. Kaya biglang nagtaka si Han Jae-hon. Ano ang nangyayari sa lalaking ito? Akala ko kaya nandito siya, ay para pigilan si Tak Se-young sa kanyang paghihiganti. Habang si Seong ay tahimik lang at wala pa ring sinasabi, nagsalita si Marucci, well, kung ayaw mong makinig sa akin. Sa palagay ko kailangan na nating tapusin to. Kinabukasan, sa Seoul, nagkaroon ng lubhang nakakagulat na press conference. Sa harap ng isang grupo ng mga reporter na kumikislap ng mga kamera, 5 lalaki ang nakaluhod na may labis na paghingi ng tawad. Una ay si Lee Jo-young, chairman ng Shinjin Group, pangalawa si Kim Sang-pil, pinuno ng IG Security. Pangatlo ay si Kim Jong-gyu, chairman ng Yi Goldfield, ang nangungunang portal sa bansa. Pang-apat ay si Nam Ki-jong, Deputy Tax Commissioner. At ang huli ay si Lee Nam-hee, ang ama ni Lee Soo-ho. Nagsimulang magsalita si Lee Jo-young. Nadudurog ang puso ko para sa mga biktima ng insidente sa Myeongdong at sa kanilang pamilya. Bilang mga magulang na nakaranas ng mawalan ng mahal sa buhay. Gagawin natin ang lahat sa abot ng ating makakaya upang mabayaran ang mga biktima ng trahedyang ito. Isang trahedya na dulot ng walang pinipiling operasyong militar na walang pagsasaalang-alang sa buhay ng mga sibilyan. Isang trahedya na dulot ng paggamit sa nakamamatay na puting phosphorus munitions. Biglang nagtaas ng kamay ang isang babaeng reporter sa row sa ibaba at nagtanong, bakit nag-aalok ka ng bayad sa mga biktima ng insidente? Si Tak Se-young ang sumakop ng Seoul. Dapat si Tak at ang gumamit ng white phosphorus munitions ang panagutin. Hayaan akong ipaliwanag ito ng mas detalyado. Kasalanan namin ang lahat ng ito. Ang dahilan kung bakit naging serial killer si Tak Se-young at naging terorista. Dahil sa aming mga hangal na anak. Ang pagiging teenager sa oras na yon. Gumawa sila ng isang maliit na paghatol na humantong sa kung ano si Tak sa ngayon. Pagkatapos hinawakan niya ang kanyang dibdib na parang nasasaktan. At sinabi niya ngayon sila ay pumapatay at nagnanakaw para sa pagkakataong mabuhay. Dahil ang mga patay ay hindi maaaring magsisi o managot sa kanilang pagkilos. Umiyak siya, bilang magulang naniniwala ako na tayo ay may pananagutan, sinubukan naming magbayad para sa aming mga pagkakamali sa pamamagitan ng pagwawalang bahala ng aming mga buhay. Ngunit tumanggi si Tak na tanggapin ang mga tuntunin. Ito ang naging dahilan ng welga laban sa lungsod. Habang nagsasalita si Jo-young, lalo siyang naging miserable. Ang parehong mga welga na walang pagsasaalang-alang sa kaligtasan ng sibilyan. Sa huli ay sinakop ni Tak ang Seoul at ang gobyerno ay walang kapangyarihan na pigilan siya. Napayuko sa sakit, humihikbi si Jo-young, ang higit na dapat sisihin ay hindi si Tak kundi kaming mga magulang, nagkamali kami sa pagpapalaki ng aming mga anak, ito ay dahil sa maling paraan ang itinuro namin sa aming mga anak. Pagkatapos isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nakaupo mag-isa sa kanyang malaking opisina, patuloy na iniisip ni Lee Jo-young ang nangyari sa press conference. Bigla siyang nakarinig ng katok sa pinto mula sa labas at pagkatapos ay narinig niya ang boses ng sekretarya na nag-aanunsyo na si Mr. Jung mula sa Non-Finance ay nais siyang makita. Mukhang nakita niya ang balita. Agad siyang sinabihan ni Jo-young na pumasok. Pagkabukas ng pinto, sumugod si Mr. Jung at yumakap kay Jo-young at humagulgol hanggang sa siya ay nanginginig. Hindi maintindihan ni Jo-young, kaya tinanong niya, saan ka ba nagpunta? Bakit hindi mo ako tinawagan? Habang umiiyak at humihikbi, isang pangungusap lang ang masasabi ni Mr. Jung. Patay na si Dahon. Tahimik na nakinig si Jo-young habang nagpapatuloy, sinabi ni Seung-chul, na dadalhin niya ang aking pamilya sa kaligtasan sa isang military base, ngunit nakuha siya ni Tak. Kaya agad na sumagot si Jo-young ng, alam mo, may hindi sinabi sa'yo si Seung-chul. Kaya biglang nagtaka si Mr. Jung. Marami akong sasabihin sa'yo. Kaya hayaan mo akong ipaliwanag kung ano ang hindi mo naiintindihan.
Iniulat ng istasyon ng balita noong araw na ang Seoul ay kasalukuyang nasa ilalim ng kontrol ng gobyerno, ngunit ang kanilang mga operasyon ay napakagulo pa rin. Ang mga departamentong responsable sa paghawak sa kasalukuyang sitwasyon ay nagpapakita pa rin ng kanilang kawalan ng kakayahan sa harap ng mga tao, hindi nila alam kung saan magsisimula o kung saan pupunta. Sa kabilang banda, nawalan ng mga anak, ang mga naulilang pamilya tulad ng chairman ng Shinjin Group na si Lee Joyang dahil sa pagpatay ni Tak Sai-yaung. Nagsagawa ng press conference para pangunahan ang mga tao na muling itayo ang mga pampublikong pasilidad at bayaran ang mga naulilang pamilya ng mga biktima na namatay sa insidente ng White Phosphorus. Nagpadala ito ng mensahe sa mga naulilang pamilya tulad ni Chairman Lee Joyang na lagi silang nariyan para suportahan at hikayatin ang bansa na umunlad kahit nawalan na sila ng kanilang pinakamamahal na anak. Habang nakikinig si Shaeon at pinapaikot ang susi sa kanyang daliri, puno ng pagkadismaya. Nagbibiro ka ba? Pagkatapos bigla niyang naisip si Seoung. Nasaan ka na ba? Pagkatapos, tumayo si Seon at dahan-dahang naglakad sa hallway na may nakaka-relax na tingin. Biglang, sa isang kalapit na silid, umalingaw ang mabagal na boses ng isang lalaki. Ang supply ng White Phosphorus ay talagang dinala ni Kim Sang-pil ng Aegis Corporation. Agad niyang ibinaling ang kanyang ulo patungo sa direksyon ng boses at narinig ang patuloy na sinasabi ng tao na ang pondo na nagpapatakbo ng armas na ito ay pinondohan ng Shinjin Corporation at Goodfield. Nakatayo sa harap ng screen ng surveillance, muling pinatunayan niya na ang impormasyon na kanyang iniulat ay mahusay na itinatag. Inihambing ko ang mga transaksyon at ang mga pag-record na mayroon sila sa aking computer. Ngayon ay ipapadala ko ito sa iyo upang makita kaagad. Hindi na lumingon si Dian at nagpasalamat sa kanyang pagsusumikap habang pareho silang walang ideya na narinig ni Seon ang lahat mula sa labas. Binaliktad niya ang USB sa kanyang kamay at masayang tumawa, pagkatapos ay hinawakan ito ng mahigpit na may matingkad na ngiti. Isang bagay na kawili-wiling mangyari. Kinabukasan, sa Myeongdong Cathedral ay puno ng mga taong nakasuot ng damit na itim na nagluluksa sa kanilang mga kamag-anak na namatay ng malubha sa insidente ng puting phosphorus. Umalingaw ang tunog ng pag-iyak sa buong kalangitan at may mga ungol din nang lumapit si Joyang para magtanong tungkol sa sitwasyon ng lahat. At agad na nagpasalamat ang mga tao sa kanya, maya-maya ay lumapit ang isa sa kanyang mga tauhan, at may binubulong, na ayon sa ulat na kanilang natanggap kasalukuyang papunta na raw dito ang punong ministro. Kaya biglang naging seryoso ang mukha ni Lee Joyang. Mga ilang minuto lang ang nakalipas, sa pangunahing kalsada, huminto ang isang itim na konvoy ng gobyerno, at mula doon ay lumabas ang pamilyar na mukha ni Lee Jun-heop. Ang kasalukuyang punong ministro kasama ang ilang mga tao sa gobyerno. At sa kabilang side pinangunahan ni Joyang at nagtanong. Ano ang nagdala sa iyo rito? Si Jun-heop, nalilito at hindi alam kung ano ang sasabihin, ngunit bago pa man siya makapagsalita, ay may biglang tumama na bato sa kanyang noo. Ang mga tao ay galit na galit sa kanila at sumisigaw sa kanila na umalis. Sino ka sa tingin mo? Umalis ka dito, walang gustong makakita ng mukha mo. Galit na pinuna at binato ng mga magulang at kamag-anak ng namatay ang mga tao sa gobyerno na sinusumpa sila bilang mga bandido. Ang gobyerno ang nag-utos ng pag-atake gamit ang puting phosphorus. Wala kang karapatang tratuhin kami ng ganito, kung meron mang dapat na mamatay ay ikaw yon. Ang mga sumpa ay bumangon sa lahat ng oras sa buong lugar sa paligid ng simbahan. Sinumpa ng lahat ang mga tao ang gobyerno na mamatay na naging sanhi ng pagtaas ng galit ng publiko. Tumingin si Lee Jun-heop sa kanyang mga nasasakupan at bumulong, Sir, tingnan mo ito. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang kanyang telepono ay gumawa ng tunog ng ring at mabilis ding napagtanto ni Joyang na lahat ng naroroon ay may nagriring na telepono. Puno ng curiosity, kinuha niya ang phone niya para tingnan, ngunit laking gulat niya nang makita ang laman ng telepono. Kundi ang kanyang mukha ay nagpapakita ng labis na takot. Tulad ng nangyari, ang mensahe na ipinadala sa lahat ay sabay-sabay na naglalaman ng katotohanan tungkol sa pag-atake ng White Phosphorus kasama ang kabayaran at mga donasyon. Sa loob lamang ng ilang maikling segundo, makikita ng lahat ng naroroon ang link pabalik sa nilalaman ni Lee Joyang, Kim Sang-pil at Kim Jun-gu na nag-uusap sa isa't isa sa araw na yon. Nag-utos sila ng mga puting phosphorus shell na ihulog sa ibaba. Ang bawat pangungusap at bawat salita na umalinggaw sa speakerphone ng isang tao ay nagpapakita na gusto nilang maghagis ng puting phosphorus sa simula kahit na alam nilang magdudulot ito ng mass casualties.
Napakalinaw ng tunog na si Joyang mismo ay halos hindi makapaniwala na siya ay naitala mula pa sa simula. Nang tumalikod silang tatlo, nahaharap sila sa lahat ng puot na inihandog sa hangin ng kanyang mga kamag-anak. Pamilya, noong una, nag-alinlangan siya sa ilang pangungusap, pagkatapos ay sumigaw ng malakas si Joyang na humihiling sa lahat na huminahon. Ito ay intensyon ng isang tao, ang video na ito ay peke. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, tinamaan siya ng isang telepono sa ulo, sa lakas ng pagkatama ay naging dahilan upang matumba siya sa lupa. Ang buong grupo ng mga tao ay agad na naging target ng pag-atake mula sa mga naulilang pamilya. Lahat sila ay sumigaw at nagmumura, dahilan upang magpanik ang isang leader ng grupo na tulad ni Joyang at hindi makapagsalita. Si Kim Sang-pil ay tila mas nababanat, nakaramdam lamang ng pagkabalisa nang malaman ng mga taong ito ang katotohanan. Kasunod ng kanyang mga utos, agad na sumugod ang IG security na bumubuo ng pahalang na linya ng higit sa 100 tao, upang harangan ang mga taong galit na galit. Matapos mapagtanto ng grupo ng mga tao kung paano sila nalinlang, agad silang tumakbo at gustong patayin ang mga manloloko. Kaya agad na nilapitan ni Kim Sang-pil si Joyang para sumama sa kanya at mabilis na makaalis dito habang kaya pa silang protektahan ng mga security guard ng IGs. Sa likod nila ay mahahabang sumpa pa rin ang humahabol ng mga pamilya ng biktima. Sa tingin niyo saan ka pupunta? Bumalik kayo dito mga manloloko. Sagutin niyo ang tanong ko. Isa kayong grupo ng mga halimaw, mga bastos. Sa wakas, ang mga mayayamang lalaki ay nakasakay sa kotse at umalis sa karamihan habang nakakuyom ang kamay ni Joyang. At nagngangalit ang kanyang mga ngipin, patuloy pa rin siyang nakahawak sa kanyang ulo dahil sa sakit mula sa paghagis ng isang telepono na tumama sa kanyang ulo. Matapos ilabas ang recording nila Joyang, nagsagawa siya ng isa pang press conference kasama ang mga pinuno ng mga korporasyon upang muling pagtibayin ang nais niyang sabihin sa lahat. Gayon din ang press. Una, ang pag-record ay malinaw na na-edit ayon sa kagustuhan ng nagpadala. Pangalawa, ang dahilan para gawin nila ang iligal na pag-record na iyon ay kasalukuyang hindi alam. Pangatlo, kasalukuyang hindi alam ang pagkakakilanlan ng taong nagpadala ng recording na iyon. Sa wakas, napagpasyahan niya na kung sino man ang nagpadala ng recording ay tiyak na kakasuhan ni Joyang para sa pagkalat ng maling impormasyon at pagsira sa kanyang reputasyon. At ipinahayag din niya na, bagamat na trauma siya matapos ang pananakit ng mga galit na tao sa libing, ipinahayag niya ang isang pagnanais na palampasin ang kanilang mga aksyon dahil sa kanilang kamakailang pagkawala. At ang huli hinahamon niya ang nagpadala ng video na lumapit at makibahagi sa patuloy na pagsisiyasat kung talagang wala silang itinatago. Malinaw na sinabi ni Joyang ang kanyang opinyon na dapat ibunyag ng tao ang kanyang sarili at makipagtulungan sa investigasyon. Pagkatapos ng press conference na yon, pinagalitan ni Dian si Shayon. Bakit mo ginawa ito nang walang pahintulot ko? Iniyuko ni Shayon ang kanyang ulo at inamin ang kanyang pagkakamali, ngunit sinusubukan nilang i-frame si Seyaong para sa mga bagay na kanilang ginawa. Pero hindi na kumbinsi ang dahilan na yon kay Dian. Galit niyang tanong ulit, kaya ba kinuha mo ang mga files ko nang walang pahintulot? Hindi kailanman nakitang galit na galit si Dian. Si Shayon ay mahinahong nagpaliwanag. Alam kong mali ang ginawa ko, ngunit mayroon tayong ebidensya ng katotohanan, bakit mo sinusubukang itago ito sa publiko? Pagkatalikod ni Dian ay sinabi ni Shayon, hindi ko maintindihan kung ano ang intensyon mo. Tumingin siya pabalik kay Shayon at nagtanong anong intensyon. Pagkatapos huminga siya ng malalim. Itinuring ka namin bilang bahagi ng pamilya, ngunit tila hindi mo naramdaman ang parehong paraan, hindi ako makapaniwala na pinagdududahan mo kami sa lahat ng oras na ito. Inisip mo lang kami bilang mga kasangkapan para sa iyong paghihiganti. Nataranta si Shayon at ipinaliwanag na, mali ka, hindi yan ang ibig kong sabihin. Kaya sinabi ni Dian na tingnan mo, lahat ng tao sa organisasyon ay may kalunos-lunos na backstory. Ngunit ang dahilan kung bakit nila isinasantabi ang kanilang maliliit na sama ng loob ay upang gumawa ng isang mundo kung saan walang sinuman ang kailangang makaranas ng gayong kalungkutan. Tumingin pabalik kay Shayon at ipinaalala sa kanya ang layunin na magtatag ng isang matuwid at mabuting bagong bansa. Hinigpitan ni Shayon ang pagkakahawak sa kanyang kamiseta, nanginginig at yumuko ang kanyang mukha na may guilty na tingin, paulit-ulit na humihingi ng kapatawaran, hindi ko sinasadyang gawin yon. Ang kanyang mga luha ay tumulo sa 2 linya at pagkatapos ay napadpad sa sahig na nagpapahayag ng kanyang kakilakilabot na pagkakasala.
Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay humupa ang galit ni Diane. At sinabi niya, maaari ka na munang umalis, nasasaktan ang puso ko, ayaw ko na munang magsalita. Pagkatapos ay bumukas ang pinto ng surveillance room at lumabas si Shion na umiiyak. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.